Una sa lahat, malakas na hangin at ulang dala ng Hurricane Milton na nalasa sa Florida. Napatumba ang mga puno at poste, pati ang isang construction crane bumagsak. Ang iba pang update, kaugnay ng tinaguriang monster hurricane at ang lagay ng mga Pilipino sa Florida, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pangulong Bongbong Marcos hinamon ng China. Hindi raw dapat magpanggap ang ASEAN na maayos ang sitwasyon ng ekonomiya sa gitna ng pagkakaroon ng tensyong politikal sa rehiyon. isa pang umano'y iligal na Pogo Hub sa Cebu, sinalakay. Halos 40 Chinese. Hawak na ng mga otoridad. Plea agreement sa Amerika at mga binunyag ng kapwa-akusado ni Apollo Kibuloy, pwede raw gamitin ng DOJ para mapatibay ang kaso laban sa pastor. Mga nicho sa isang sementeryo sa Albay, bakit nagkabutas-butas? Masangsang na amoy mula sa libingan, inirereklamo na ng mga residente. Sa sports naman, tennis legend na si Rafael Nadal magre-retiro na. At sa showbiz tonight, Julian San Jose nagsorry na matapos mabash sa mala-concert niyang performance sa loob ng simbahan. Pati ang paring nag-imbita sa kanya, inako ang pagkakamali. Matapang na hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos ang China tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea sa kasagsagan ng ASEAN Summit sa Laos. Nanawagan din ng Pangulo sa mga kapwa ASEAN leader na madaliin ang pag-aproba sa Code of Conduct sa South China Sea. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Sa ASEAN Leaders Summit sa Vientiane, Laos, nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ibang ASEAN leaders si Chinese Premier Li Qiang. Hinamon ni Pangulong Marcos ang Chinese official tungkol sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Base sa report ng mga international press, binuksan ni PBBM ang issue ng banggitin ni Li Qiang ang tungkol sa kooperasyon ng mga bansa pagdating sa ekonomiya. Sagot ni Pangulong Marcos, hindi pwedeng ihiwalay ang economic cooperation sa political security. Hindi raw dapat magpanggap ang mga bansa sa ASEAN at ang China na maayos ang lahat pagdating sa usapin ng ekonomiya sa kabila ng pagkakaroon ng tensyong politikal sa rehiyon. Kabilang riyan ang ilang insidente ng pangwawater cannon ng China Coast Guard sa ating mga barko. Ayon sa Pangulo, ang ganitong gawain ng China hindi dapat isinasawalang bahala ng international community. Kailangan na raw ng agarang solusyon para hindi ito maulit. Nagkaroon din ng closed-door retreat session ng mga leader ng ASEAN. Hinikayat ng Pangulo ang mga ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa agresibo at ilegal na aksyon nang hindi niya pinangalan ng external power laban sa isa nilang miyembro. Salungat daw ito sa layunin ng ASEAN na pagbuklurin ng member countries nito. Kung patuloy daw na mananahimik ang ibang bansa, mawawala ng katuturan ang pagbuo ng ASEAN. Nang matanong ang Pangulo tungkol dyan, sagot niya. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in the closed session. We leave it to the chairman and his staff to decide what should be publicized. Hinikayat din ni PBBM ang ASEAN leaders na aprubahan na ang Code of Conduct sa South China Sea na ang layunin ay magtakda ng panuntunan para tiyakin ang kaayusan at kapayapaan. Ayon sa Pangulo, nakapanghihinayang na walang pagbabago sa pangkalahatang sitwasyon sa West Philippine Sea. Madalas pa rin umanong target ang harassment at pananakot ng Pilipinas. Apela niya sa mga kapwa leader ng ASEAN, mas seryosohin pa ang pagpapahupa ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa security analyst na si Dr. Chester Cabalza, napapanahon ang ginawa ng Pangulo na idulog sa ASEAN countries ang issue ng West Philippine Sea. I think he is braver enough now to send such a statement like that kasi he has experienced it himself under his administration. Pagdating naman sa Code of Conduct, meron daw ibang pwedeng gawin ng Pilipinas. I think even with or without China, you can create your own Code of Conduct now. So it's not up to China because
is in case we keep on giving importance to China and China is delaying it, ito talagang walang magiging code of conduct. Sa isang pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na stable naman daw ang sitwasyon sa South China Sea. Patuloy daw silang nakikipagtulungan sa ASEAN countries tungkol sa Code of Conduct. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sunod-sunod ang mga dinaluhang pulong ni Pangulong Marcos sa ikalawang araw niya sa Vientiane, Laos. Kabilang dyan ang ASEAN-Japan Summit. At live mula sa Vientiane, Laos, nagbabalik si Maricel Halili. Mase, anong mga tinalakay ni PBBM sa pagdalo niya sa ASEAN-Japan Summit kanina? Sa kapayapaan at kaayusan ng rehiyon ng lumalalang kaso ng transnational crime. Isa ito sa mga binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa ASEAN-Japan Summit dito sa Vientiane, Laos kanina. Sa kanyang intervention, sinabi ni PBBM na nahaharap ang ASEAN sa lumalalang problema ng krimen sa rehiyon. Kaya panawagan niya gumawa na ng hakbang para tugunan ang issue, partikular ang usapin sa maritime security and cooperation, territorial integrity, disarmament at tiyaking hindi nalalaki pa ang banta ng nuclear weapons. Bukod sa Japan Summit, dumalo rin si PBBM sa ASEAN Republic of Korea Summit. Dito kinilala ng Pangulo ang kahalagahan ng comprehensive partnership sa pagitan ng ASEAN at Korea. Inulit ng Pangulo ang suporta ng Pilipinas para sa isang denuclearized Korea. Matapos ito ay nagkaroon naman ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Dito pinasalamatan ng Pangulo si Trudeau sa suporta ng Canada sa Pilipinas, lalo na sa usapin sa West Philippine Sea. Hiningi rin ng Pangulo ang suporta ng Canada para i-endorso ang Pilipinas sa posisyon sa G7. Mayan, bukod nga sa mga nabanggit ko, dumalo rin ang Pangulong Marcos sa ASEAN-India Summit, ASEAN-Australia Summit at sa ASEAN-Canada Special Summit. At inaasahan nga na bukas unang haharapin ng Pangulo at una siyang dadalo sa ASEAN-US Summit. Pero tinapos niya ang araw na ito sa pagdalo naman sa gala dinner na hatid ng pamunuan ng Laos. Mayan? Alright, maraming salamat sa iyo, Maricel Halili, live mula sa Laos. Sa ASEAN Summit sa Vientiane, nagparinig ang Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN countries at sa China. Kailangan na raw madaliin ang pagbuo ng isang Code of Conduct sa South China Sea na ipatutupad hindi lamang ng ASEAN nations pero ng China rin. Ang reklamo kasi ng Pangulo, patuloy na hinaharas ang Pilipinas sa South China Sea, isang mariing patama sa China. Ano ba itong sinasabing Code of Conduct na ito? 2 dekada nang pinag-uusapan itong panukalang Code of Conduct para maiwasan ang kiskisan sa South China Sea. Kaya nga Code of Conduct, paano ba dapat mag-behave ang mga bansa pagdating sa issue ng agawa ng teritoryo? Ano ang mga patakaran at sino dapat ang mamamagitan? Formal sinimulan ang negosasyon ito noon pang 2017 pero hanggang ngayon ay hindi ito gaanong umuusad. Ano po ang problema? Ito ang mga pinakamalaking issue na nagiging balakid sa pagsulong ng Code of Conduct. Una po, ang tanong kung ito ay magiging legally binding sa lahat ng mga kasama sa Code of Conduct. Malaking tanong po ito, lalo't ang China ay ayaw kilalanin ang 2016 arbitral ruling sa South China Sea. Dito pinawalang bisa ng Arbitral Tribunal ang 9-dash line ng China bilang paglabag sa UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Pero kung ayaw kilalanin ng China ang arbitral ruling at ang UNCLOS, kikilalanin kaya ng China ang anumang desisyon na nakabase sa panukalang Code of Conduct. Pangalawa, sino ang magiging enforcer nitong Code of Conduct? Mahalaga rin po ito, lalo't malaki ang pwersa ng China sa rehiyon at hindi ito nangingiming gamitin ang pwersang ito para sa kanyang mga regional claims. At pangatlo, gusto raw ng China na i-restrict ang mga pwersa ng kanluran sa labas ng South China Sea. Wala raw dapat pakikialam. Ang tanong, pwede ba ito gayong ang South China Sea ay international waters? Importante rin ito dahil itong international support ang mismong sinasandalan ng Pilipinas sa dispute nito laban sa China. Kung tutusin kasi, merong naunang kasunduan sa pagitan ng ASEAN at ng China na dapat ay dati na pong gumagabay sa South China Sea. Pero hindi naman ay patutupad. Taong 2002, nagkasundo ang ASEAN at ang China sa isang Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Para po itong panimulang Code of Conduct na rin. Ano ang nasa kasunduang ito? Una po,
Nag-commit ang lahat ng bansa na ipatupad ang UNCLOS at lahat ng international agreements, bagay na hindi rin napapatupad. Hindi nga kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling na nakabase naman sa UNCLOS. Pangalawa, respetuin daw ang freedom of navigation at freedom of overflight, bagay na hindi rin napapatupad, lalo't binabangga at hinaharas ang mga barko ng Pilipinas sa kanya mismong EEZ. At pangatlo, i-resolve daw ang mga away na walang karahasan o pagbabanta. Yun lang, naipon ang mga reklamo ng Pilipinas sa bagay na yan, mula sa pagbangga ng mga barko, pag-water cannon at pag-capture at pagsira ng mga gamit ng Pilipinas. At wala ring pag-okupa ng mga isla, bato o bahura na wala pang nagmamayari. Pero sa nakaraang dekada naman, nagtayo ang China ng ilang artificial islands sa ilang bahura na nasa EEZ ng Pilipinas. Sa mga tuwid, hindi rin naging maganda ang karanasan natin sa nakaraang kasunduan. Kaya't ang hamon po ngayon ay hindi lamang ang pagbabalangkas ng panibagong kasunduan, pero paano sisiguraduhin na ito'y hindi lamang ibabaliwala. Pumirma ng plea agreement sa Amerika ang isang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ para mapababa ang kanyang sentensya sa kasong sangkot din si Pastor Apollo Kibuloy. Inamin niyang nagsasabuatan sila sa paggawa ng pekeng kasal sa mga miyembro para maging US citizen. Nasa frontline ng balitang yan, si Riniel Pawit. Nadidiin lalo si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay matapos kumanta ang matagal ng administrator ng KOJC sa California na si Marisa Duenas. Naghain siya ng guilty plea at pumirma ng kasunduan sa United States Attorney's Office para mapagaan ang kanyang parusa sa kasong conspiracy to commit immigration fraud. Ibinunyag ni Duenas ang pamemeke nila ng kasal ng mga KOJC member noong 2015 hanggang 2020 para manatili sa Amerika. Noong October 7, isiniwalat ni Duenas ang kanilang modus. Kunwari raw nilang ikakasal ang dalawang KOJC member, isang US citizen at isang hindi. Layo nitong maging permanent resident ang hindi pa citizen ng Amerika. Ang trabaho ni Duenas, palabasing totoo ang kasal. Pinapraktis niya ang dalawang kunwaring mag-asawa para makalusot sa mga tanong ng immigration at makapasa sa citizenship. Kapag pareho ng permanent resident ang pekeng mag-asawa, sunod nilang gagawin ang pekeng divorce para ipaasawa ulit sa iba pang miyembrong hindi pa US citizen. Kailangan maging US citizen ang mga miyembro ng KOJC para hindi maputol ang kanilang pagsusulisit ng dolyar sa Amerika para sa bogus charity ni Kibuloy. Ayon sa ating Department of Justice, maaaring gamitin ng prosecutor ang plea agreement ni Duenas para mapatibay ang kaso ni Kibuloy. Mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children at bulk cash smuggling ang hinaharap ni Kibuloy sa Amerika. Nakakulong naman siya ngayon dito sa Pilipinas sa kasong qualified human trafficking. Naghain pa siya ng kandidatura sa pagkasenador. Itong pag-file ni Pastor Apollo Kibuloy bilang senador ay sa tingin ho ng DOJ ay isa yang parang challenge no sa ating gobyerno at sa gobyerno ng USA na mag-file ng extradition dahil hindi naman po pwedeng maging senador ang isang accused ng human trafficking. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros na chairperson ng komiteng nagsiwalat ng pang-aabuso ni Kibuloy, hihilingin nilang humarap sa pagdinig ng Senado ang pastor sa October 23. Sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Kibuloy. Umaasa rin daw si Hontiveros na makikipagtulungan si Duenas sa ginawa nilang investigasyon laban sa pastor. Sa pahayag ng KOJC, hanga raw sila sa katapangan ni Duenas. Inamin daw ni Duenas ang mga paglabag sa batas at ginawa ito ng may sinseridad bilang commitment sa pagiging mabuting tao at serbisyo sa Diyos. Sa kabila nito, naniniwala pa rin daw sila sa loyalty ni Duenas kay Pastor Kibuloy at hindi hahayaang usigin ang sinumang KOJC member. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Isa na namang umunoy illegal na Pogo Hub sa isang resort sa Cebu ang sinalakay ng mga pulis. At live mula sa Bual-Bual, Cebu, nasa frontline na balitang yan si John Aroa. John, anong nadiskubre sa resort at anong nangyayari dyan ngayon? Hanggang ngayon ay magdamagang nakabantay sarado ang mga pulis sa resort na ito sa Bual-Bual, Cebu dahil nasa loob pa ang 38 mga dayuhan na nagpakilala mga Chinese. Ayon sa mga pulis, posibleng mga trabahador sila
ng illegal na pogo. Sa unang simpleng pasyalan lang ang Happy Bear Resort na ito sa barangay Saavedra sa Moalboal, Cebu. Pero sa ginawang fire safety inspection kanina o kahapon ng DFP at PNP, tumambad sa kanila ang aabot sa 38 dayuhan na nagpakilala mga Chinese. Ayon sa Police Regional Office ng Central Visayas, lahat sila ay undocumented. Nasabat din sa 34 na computer set, 4 na laptop at mahigit 200 cellphone. Posibleng ginagamit daw nila ito sa pang-i-scam o pagsasagawa ng mga illegal na gawain. Nakatanggap daw ng tip ang Moalboal Police na may kahina-hinala mga aktibidad sa loob ng resort na posibleng umanong may kinalaman sa illegal na pogo. September 24 pa raw na mag-check-in sa naturang resort ang mga Chinese. Posible rin umanong nanggaling sila sa ibang lugar at lumipat lang dito sa Moalboal. Ito na ang pangalawang hinihinalang illegal na pogo hub na ni-raid sa probinsya ng Cebu. Una nang sinalakay ng mga otoridad ang isa pang resort sa Lapu-Lapu City. Bukod sa 38 mga dayuhan, iniimbestigahan din ang may-ari ng resort na isa ring dayuhan at ang asawa nito na isang Pinay. Sa ngayon, wala pa silang pahayag kaugnay sa isinagawang raid. Well, John, anong balak gawin o saan balak dalhin yung mga undocumented na Chinese? Wala pang pahayag dyan ang PNP. Kaya posibleng hanggang bukas ay mananalagi dito ang mga dayuhan habang nakabantay sarado sa kanila ang mga pulis. Maraming salamat, John Arawa. Naramdaman ng matinding hagupit ng tinaguriang Monster Hurricane Milton sa Florida sa Amerika. Maging ang mga Pinoy roon naranasan din ang pananalasa. Narito ang Frontline News Abroad. Malakas na buhos ng ulan. Sinabayan pa ng pagbayo ng hangin. Nag-zero visibility ang mga daan. Nagtumbahan ang mga puno, maging ang mga poste ng kuryente. Ganyang katindi ang hagupit ng tinaguriang Monster Hurricane Milton sa Florida, USA. Kaninang umaga, oras sa Pilipinas, nang mag-landfall ang bagyo. Sa lakas ng ulan, binaha ang ilang kalsada. Ang restaurant na ito, pinasok ng tubig. Halos maubos naman ang mga yero ng sports stadium na ito matapos liparin ng hangin. Maging ang crane na ito, pinabagsak din ng hurricane. So as of the moment, Naranasan din ng mga Pinoy ang pananalasa ng bagyo. Ang ilan sa kanila, nag-imbak na ng mga inumin at pagkain bago mag-landfall ang Monster Hurricane. Kwento nila, marami raw ang nag-panic buying kaya wala nang mabili sa mga supermarket. Pati raw gasolina, nagkakaubusan na. So there is sort of panic in the area, which I do understand because it's only been, I think, around 2 weeks since Hurricane Helene and everyone's been stocking up. Ayon sa Philippine Embassy, wala namang Pinoy na naitalang labis na naapektuhan ng Hurricane Milton. Bago pa man manalasa ang bagyo, nagbabala na si US President Joe Biden sa banta nito. Milton still carries incredible destructiveness, can wipe out communities, can cause loss of life. So I urge everyone in Hurricane Milton's path to listen to local officials and follow all the safety instructions they give. At this point, evacuation is probably difficult. So I encourage people to look for safer shelter. Nagpadala naman ang US National Oceanic and Atmospheric Administration ng mga researcher para lumipad at puntahan mismo ang mata ng bagyo. Sa ganitong paraan, matutulungan ang mga eksperto na mas maging tama ang forecast track ng mga hurricane. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, tumatakbong mayor sa Negros Occidental, hinablutan ng Certificate of Candidacy. Senator Amy Marcos tinawag na palaaway si House Speaker Martin Romualdez. At Julian San Jose nagsorry sa kanyang viral performance sa loob ng isang simbahan, pero hindi raw siya perpekto. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kakapasok lamang ng balita, naresto na ngayong gabi sa isang subdivision sa Laguna si Ludong. Siya pong tinuturong big boss ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon po yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Patuloy pa rin tayong kumukuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito, kaya po tumutok lamang sa News 5. Isa-isa na nagdadatingan sa COMELEC main office sa mga inihaing Certificate of Candidacies or COC mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Bago matapos ang filing, isang kandidato sa pagkaalkalde sa Negros Occidental ang inagawa ng kanyang COC. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Makikita sa video ang pagpasok ng lalaking nakaputi sa compound ng Himamaylan City LGU sa Negros Occidental. Nang biglang isang lalaking nakasombrero at nakashades ang humablot sa hawak na folder ng lalaking nakaputi. Nag-agawan pa sila. Hanggang sa tuluyang tumakbo palayo ang nakasombrero at shades kasama ang isa pang lalaking parehong hindi patukoy ng mga otoridad. Ang hinablot na folder, may laman palang Certificate of Candidacy na ihahain mismo ng mayoral candidate na si Engineer Vicente Genova noong Martes. Sabi ng COMELEC, first time nangyari na may nagtangkang mang-snatch o magnakaw ng COC. Daming-dami namang i-snatch, nanakawin, COC pa at ninakaw sa panahon na pwede naman magawa pa ng COC. At mabuti na lang, yung mismo magpa-file ng COC na kandidato for mayor, ay may other copies ng COC. Di ba? Nanakawin din lang naman, hindi pa kinumpleto lahat. Natuloy pa rin naman ang paghahain ng kandidatura ni Genova. Talagang pagka gano'n, either inisin lang yung nagpa-file o number 2, pigilan siya mag-file. Nakakalungkot yun. Sapagkat bakit dumadating tayo sa punto ng mga gano'ng snatching? Di ba, di pa disqualify nyo na lang? Kasuhan nyo na lang. Kanina, nagsimula ng magdatingan sa COMELEC main office sa Intramuros, Maynila ang mga tinanggap na COC mula sa iba't ibang probinsya para suriin. Lahat ng makikita naman po namin na more than one yung kanilang nomination sa single positions. Ibig sabihin, nag-over-nominate. Lahat po ng COCs na yan ay mababaliwala. Kung ikaw din naman po, isang tao na nakapag-file ng 2 or more COCs, lahat po yan makikita namin mababaliwala ka rin. Sakaling doble naman ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA, mababaliwala ang mga kinabibilangang partido at magiging independent ang kandidato. Tatagal ng 3 araw ang pagtanggap ng COMELEC main office sa lahat ng mga inihaing COC sa buong bansa. At makalipas ang 2 linggo, inaasahan na i-upload sa COMELEC website sa unang pagkakataon ang ilan sa mga detalye ng mga nagpakita ng interes sa pagtakbo sa darating na halalan. Kahit may post online ng COC, hindi pa rin daw may tuturing na kandidato ang mga ito. Aspirant sila. And therefore, di ba, kung tumatanggap nga po kami ng petisyon para ikansila ang kandidatura, paano sila makakapag-file ng mga petisyon kung hindi nila kakilala yung kine-question? Para naman may alam ang mga kababayan natin ng sambayanan, sino ba ang tumatakbo? Saan ba siya nanggaling? Ilang taon na ba siya? Filipino citizen ba siya? Hanggang katapusan ng Nobyembre, nakatakdang resolbahin ng COMELEC ang mga nuisance candidates at mga petisyon para i-disqualify ang isang kandidato. Para naman sa mga magiging opisyal na kandidato, hinimok sila ng COMELEC na lumahok sa mga debate. Hindi tayo takot na mag-file ng candidacy. Di how much more yung humarap na lang sa sambayanan at iparamdam, ipakita sa kanila na may pinapanindigan kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tinawag ni Senator Amy Marcos si House Speaker Martin Romualdez na palaaway. Sinabi yan ng senadora sa panayam ng programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Natanong siya kung anong masasabi niya na inaaway ng isa niyang kaibigan si Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang binanatan kamakailan si PBBM ni Vice President Sara Duterte na malapit namang kaibigan ni Senator Amy. Pero gate ng senadora si Romualdez ang mahilig daw sa away. Muli rin niyang iginiit na wala siyang anumang pinapanigang alyansa lalo ngayong eleksyon. Ang alam kong palaaway ay si Speaker.
Ayun. Ito ang alam ko. Si Bongbong, hindi naman pala away. At ang alam ko, ang tinutukoy ba ninyo ay yung mga Duterte. Wala namang imik yun eh. Retire na retire. Hanggang binugbog ng ICC at ng kung ano-anong kaso ng confidential funds at ng impeachment pa. Magre-retiro na ang Spanish tennis superstar na si Rafael Nadal matapos ang higit 2 dekada. Huling laban niya ang Davis Cup Finals na gagawin sa Malaga, Spain sa Nobyembre. Nakaapekto sa kanyang paglalaro ang hip injury noong nakaraang taon sa Australian Open. Tinuguran siyang King of Clay at naging number 1 sa Association of Tennis Professionals. Nakapag-uwi si Nadal ng 22 Grand Slam titles, kabilang ng 14 na panalo sa French Open, 4 na US Open, at 2 sa Australian Open at 2 po sa Wimbledon Championship. Nakasungkit din siya ng gold medal sa 2008 Summer Olympics sa Beijing. Showbiz Tonight na tayo. Lesson learned at hindi na raw mauulit. Yan ang pangako ng singer na si Julian San Jose nang magsorry siya dahil sa kanyang viral performance sa loob ng isang simbahan sa Occidental Mindoro. Narito ang report ni MJ Marfori. Matapos ulanin ng batikos ang nag-viral niyang performance sa isang simbahan sa Occidental Mindoro, humingi na ng paumanhin ng singer-actress na si Julian San Jose. Shinare niya ang public apology sa kanyang IG story. Bagamat ang intensyon lang daw niya ay magbigay ng kasiyahan at suporta sa benefit concert, marami raw ang na-offend sa kanyang performance. Taos-puso raw siyang humihingi ng paumanhin. Lesson learned na raw ito kay Japs at nangakong hindi na ito mauulit. Sabi pa ni Julian, hindi siya perpekto pero hindi rin daw masisira at matitinag ang kanyang pananampalataya. Dasal daw niya mag-move forward na ang lahat. Nagsorry na rin maging ang parish priest ng Nuestra Señora del Pilar Shrine and Parish kung saan nag-perform si Julian. Sa statement online ni Father Carlito Di Maano, buong kababaang loob daw siyang humihingi ng kapatawaran sa lahat na nasaktan sa aniyay pagkakamaling nakita ng publiko sa nasabing church concert. Inamin niyang mali ang kanya naging desisyon kaugnay rito. Tanggap rin daw ni Father na nakasakit sa damdamin ng mga mananampalataya ang nangyaring concert. Humingi rin ng tawad si Father Di Maano sa special guest na si Julian at sa isa pang singer na si Jessica Villarubin na nakatanggap aniya ng mga hindi kaaya-ayang komento. Natuto na rin daw siya sa pangyayaring ito. Sabi pa ni Father, kung maibabalik lang daw niya ang panahon, sana raw ay naisakatuparan ng tama at wagas ang nasabing aktibidad na alay para kay Maria. Nangako rin si Father na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Bukod dyan, humingi na rin ng paumanhin at kapatawaran sa mga na-offend sa concert ni Julian ng Apostolic Vicariate of San Jose, Occidental Mindoro. Nakausap na rin daw ng kanilang obispo, si Father Di Maano, tungkol sa nangyari. Kagabi lang na magsorry ang management ni Julian na Sparkle GMA Artist Center sa mga na-offend sa nangyari at maging sa singer. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, mga nicho sa isang barangay sa Albay, bakit butas-butas? Mahigit 60 pamilya nasunugan sa Surigao del Sur. At P-pop powerhouse na SB19 at Bini nagsama-sama sa isang interview tungkol sa Pinoy music. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagbubuta sa mga nicho sa isang sementeryo sa Libon, Albay para sa ginagawang road widening. Pero pinatigil muna yan dahil sa perwisyong masansang na amoy ng mga bangkay. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo.
Sa sementeryo na ito sa Barangay Pantao sa Libon, Albay, tumambad ang mga nichong ito na butas-butas. May nakalagay pang sako sa loob ng mga nicho. Laman daw niya ng mga kalansay na nakalibing na bangkay. Inereklamo ng mga kaanak na mga nakalibing ang ginawang pagbubutas ng mga nicho. Pati na rin ang mga residente na malapit sa sementeryo dahil sa masangsang na amoy mula sa libingan. Parang mas exhumation po yung nangyayari kasi 80% of the cemetery po alos butas na. Wala pong permit na sinecure sa amin. Ayon sa lokal na pamahalaan, pag-aari ng simbahan ang lupang kinatitirikan ng sementeryo. Mga tauhan ng simbahan daw ang nagbutas ng mga nicho. Ang ilan daw sa mga nakalibing, lampas na ng 10 taon sa itinakdang kasunduan kaya kailangan ng tanggalin. May ginagawa ring road widening na sakop ang sementeryo. I-renovate nila and parang mahahagip din po ata ng road widening na ginagawa for now. Ginagawa niya na yung since May. And nag-aabiso na rin siya every month. Pag magmamas siya, ini-inform niya yung mga parishioners na ganun mangyayari. Sa ngayon, ipinatigil na ng lokal na pamahalaan ang pagbubutas sa mga nicho. Papayagan lamang na ituloy ang pagbubutas kapag makakuha na ng sanitary permit ang simbahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa Surigao del Sur naman, nasunog ang isang residential area sa Tandag City. Nagtulong-tulong ang mga residente sa pagsaboy ng tubig dagat at nagngangalit na apoy. Nagsimula ang sunog pasado alas 3 ng madaling araw kahapon. Mabilis kumalat ang apoy na tumupok sa 65 bahay. Tumagal ng 1.5 oras bago ito naapula. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. May nakamba na namang malaking taas presyo sa presyo ng petrolyo. Higit 2 piso ang itataas sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Gayun din sa presyo ng gasolina at ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, naapektuhan ng lumalalang tensyon sa Middle East ang pag-export ng langis. Nakaapekto rin daw sa presyo ang pananalasa ng Hurricane Milton sa Amerika. Magkasama sa iisang interview ang dalawang powerhouse ng P-pop, ang SB19 at BINI. Sa YouTube channel ng Billboard Philippines, pinag-usapan nila ang tungkol sa Pinoy music at kung paano mas makikilala pa ito sa buong mundo. Ang SB19 members, hindi na itago ang pagiging fan ng BINI. Proud daw sila sa Nations Girl Group dahil nagdala sila ng ibang audience ng Pinoy music. At syempre, pati ang BINI members ay humanga sa SB19 na anilay nagbukas ng pintuan para sa P-pop. Ina-expect daw ng dalawang grupo na lalo pang lalakas sa buong mundo ang musikang Pilipino. Nagiging unique yung P-pop kasi as an artist, at as tayo, di ba, as P-pop groups and OPM groups, we always try to incorporate traditional Filipino elements. Yes. Pero hindi rin tayo takot mag-explore. What makes us special is being ourselves eh. So kung magustuhan nila tayo dun sa pinaka-authentic na sarili natin, I think yun yung pinaka-successful na pwede natin gawin para sa P-pop or para sa culture natin. Eto pa, 7 ang nomination si Taylor Swift sa 2024 MTV Europe Music Awards o EMAs. Kabilang dyan ang Best Artist, Best Pop, Best US Act, Best Live, Biggest Fans, Best Collaboration at Best Video para sa kantang Fortnite featuring Post Malone. Si Tay-Tay ang pinakamaraming nomination sa EMAs this year. 5 times naman na-nominate sina Billie Eilish, Ariana Grande at Sabrina Carpenter. Habang si Blackpink member Lisa, may 4 na nominations kabilang ang Best K-pop. Pati ang P-pop sensation na BINI nominated din para sa Best Asia Act category. Malalaman ng mga nagwagi sa November 10. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating chikahan tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, halos 100 raccoon. Bakit kaya dumagsa sa bakuran ng bahay ng isang babae sa Amerika? At silipin ang kauna-unahang police Cybertruck na gawa ng Tesla na pang Terminator ang forma. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dinumog ng halos 100 raccoon ang labas ng isang bahay sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, tumawag sa kanilang isang babae dahil sa dami ng hayop na nagkumpulan sa kanyang bakuran. Rumisponde naman doon ang mga pulis. Posible raw na nagugutom ang mga raccoon. Napagalaman kasing dati nagpapakain ng mga raccoon ang babae. Nagulat na lang daw siya nang biglang dumagsa ang maraming raccoon. Blackjacks are the BEST. Mahigit 200,000 ang pumila online sa ticket pre-selling kanina ng Welcome Back concert ng K-pop legends sa bansa. Sa Facebook post ng Philippine Concerts, umabot sa 211,222 ang nasa queue sa website ng SM Tickets. Higit na malaki yan kumpara sa 15,000 seating capacity ng MOA Arena. Ito na raw ang highest numbers of users sa website para sa isang K-pop act. Dismayado naman ang maraming Blackjacks dahil unavailable ang ilang seats nang makapasok na sila sa website. Kaya wish nila magkaroon sana ng Day 2 ang concert ng 21. Bukas naman ang general sale ng ticket. Sa November 16 gaganapin ang Welcome Back Tour ng 21 sa MOA Arena. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jani Alipon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, kakaibang police mobile ang gamit ngayon sa Amerika o sa California, sa Amerika. Isa yang electric truck ng luxury car na Tesla. Yan ang Tesla Cybertruck, futuristic ang itsura at ibang-iba sa tipikal na sasakyan ng mga pulis. Para dagdag astig, ginamit ng Irvine Police sa unveiling video ang music ng 1984 film na Terminator. Gagamitin daw ito sa Drug Abuse Resistance Education o DARE program at iba pang outreach activities. Ito ang kauna-unahang police Tesla Cybertruck sa Amerika. Parang alanganing gamitin yung Terminator scoring para siya sa panahon ng DARE. AI. Para sa... Pero astig tingnan. Sa bagay, no? Astig tingnan. Yun na lang. Parang si Terminator, astig tingnan. Pero... Wala lang. Okay, wag lang. Sige. Okay, sige, goodbye na tayo. Tao? Naintindihan. Yun. Sige. Parang Hindi mo naman kwento ng Terminator? Hindi ko, pero hindi ko nagets yung band. Magbilang ka na nga ng araw bago magpasko. Okay po, 76 days na lang po at Pasko na. At yan po ang 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.